Ano na naman bang kasinungalingan itong pinagkakalat ni Cristina Conti, mga kababayan? Grabe talaga, no? Ito yung purong tuburan ng kasinungalingan talaga, mga kababayan, ano? Akalain nyo. Pinapalabas sila ngayon, mga kababayan, na pinagbabantaan daw ng mga supporter ni Pangulong Duterte ang mga testigo ng war on drugs sa kaso doon sa ICC. Aroy. Ang ibig sabihin niya, mga kababayan, na mga supporters daw ni dating Pangulong Duterte, hindi lang dito sa ating bansa, pero ang mas pinag-alala niya ay yung mga supporters daw ni Tatay Digong doon mismo sa The Hague, Netherlands. What? Sinong maniniwala sa inyo, Cristina Conti? Ang balak siguro nito, mga kababayan, isumbong sa korte ng ICC nang sa gayon mabuwag ang grupo ng mga supporters si Tatay Digong doon sa ICC. Ang mga animal, sa tingin nyo, mga kababayan, mayroong masamang gagawin ang mga supporter ni Tatay Digong doon sa The Netherlands? Dito nga sa ating bansa, milyon-milyon ang supporter ni Tatay Digong. Nasaktan ba yung mga buwisit mo na mga testigo ko, no? Takot na siguro sila, mga kababayan, baka sila ay mabisto. Dahil once na malaman natin ang kanilang mga identity, ay makikilatis natin kung ano talaga ang mga kaliskis na sinasabi nitong mga biktima nitong si Conti. Panoorin niyo po, ha? Pinagbanta naman noon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang delegasyon ng ilang kaanak na mga biktima ng war on drugs. Oh, paano pinagbantaan? Kung binabash lang sa comment, hindi yan pinagbantaan. At ang tanong, kung totoo mang gustong saktan yung mga testigo ninyong mga bogus, ng mga supporters ng mga Duterte, matagal na sana kayo. Oh, yes, si Trillanes, bakit buhay pa? Ang pinapalabas nila talaga, mga kababayan, is kagaya ng kanilang mga idolo daw mga Duterte, etong mga supporters daw ni Tatay Digong ang marahas. Yan ay bago bumiyahe ang mga kaanak papunta ng The Hague, Netherlands para sa confirmation of charges hearing ni Duterte. Nasa frontline na balitang yan, si Sige. Camille Samonte. Anim na Anong kwentong kutsero ninyo, Conti? araw bago ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o Hindi daw haharap si Tatay Digong, mga kababayan, ano. Parang nawalan na rin siya ng ano, mga kababayan, ng pag-asa. ICC sa The Hague, Netherlands. Naghahanda na ang delegation ng ilang kaanak ng mga biktima ng war on drugs. Sa press conference ng Duterte panagutin Oh, Duterte, panagutin! Diyos ko, Lord, kayo ang papanagutin. Tingnan niyo mga itsura, mga kaliskis ito, mga kababayan. Oh, nangangamoy malangsang isda, Colmenares, Conti, at iba pang mga sinasabing kasapi ng mga makakaliwang grupo. Pareho ng ideology ng mga NFA. Network, sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na maraming biktima ang gustong personal na makanood sa Isa din yan, yung babae doon sa dulo, mga kababayan, Ay, nako. Ngayon, pabiktim na sila, mga kababayan. pagdinig, lalo't matagal na nila itong hinihintay. Pero hindi ba Ay, nako, andito na naman itong mga halos lamunin tayo sa laki ng sila nakakaalis ng bansa, may natatanggap na raw silang mga pagbabanta mula sa Duterte supporters doon. Grabe magkalat ng magsisinungalingan, mga kababayan, no? Sa tingin nyo, capable yung mga OFW natin, mga kasamahan doon sa ICC, doon sa The Hague, Netherlands, na manakit sa mga testigo nyo? Kung dito pa sa Pilipinas, posible pang makuyog yan. Kuyogin yan ng kahit na sino. Pero doon sa ibang bansa, mga kababayan, gagawa ng masama ang mga OFW natin? Hindi. Gumagawa na naman ito ng kwento, mga kababayan, para siguro ma-disperse yung grupo ni Tatay Digong doon ng mga supporters, mga kababayan, na hindi naman pinagbabantaan itong mga testigong ito. O kung may nasabi man, mga kababayan, hindi naman nila literally gagawin. Pabiktim na naman tong ongas na to. Hindi namin alam yung emosyon ng mga tao, pero nakakakuha kami ng sentimiento na hindi welcome Hindi naman talaga welcome. Pati nga sa Pilipinas, hindi yan welcome. ang mga biktima, hindi Don't worry, Conti. Kung hindi welcome sa mga kapwa OFW, kapwa Pilipino doon sa The Netherlands, welcome na welcome kayo sa mga puti, mga banyagang taga-ICC. Ano bang pinag-iiyak mo dyan? Na as if, mga kababayan, ang ICC ay pagmamayari ng mga Pilipino. Sana nga, maging presidente na si Sara, mga kababayan. Tapos, eto na, i-operate itong mga animal na to, mga kababayan, at imbestigahan isa-isa. At itong mga kanilang nasa likod nito, mga kababayan, idaan natin sa legal. Pa-investigate sila isa-isa, mga kababayan. Ngipin sa ngipin.
Yaman man lang na siguro sa 2028 magkakaalaman na mga kababayan kung talagang ginigipit nila sa Tatay Digong o hindi. Welcome ang mga abogado ng biktima sa The Hague. Lalo na sa mga lugar na idineklara na nila na Duterte Street. Oh, ulol ka pala kung pupunta ka doon. Subukan mo pumunta doon. Siguradong mumurahin ka pero yung kukuyugin mga kababayan, hindi yan gagawin ng mga supporters sa mga Duterte. Duterte Park na para Sana makitaan ito ng pagdating ng 2028 mga kababayan. Makitaan ito, imbestigahan dahil ang duda ng mga tao ang duda ng mga tao is kabilang ito sa mga sympathizers ng mga NPA mga kababayan. Kung makitaan ito ng koneksyon mga kababayan just in case. Dahil open secret naman ito na ang organisasyon nito is closely linked with the NPA. Imbestigahan ito and then kung makitaan ito ng koneksyon mga kababayan na pagtulungan pa sa mga NPA. Wala nang patumpik-tumpik mga kababayan. Mayroon na tayong anti-terror law. Ikulong na ito. Mga terorista, kung mapatunayan lang pero kung hindi, magpatuloy ka bunganga. hindi daw yon, hindi welcome ang mga quote-unquote, akala nila sinasabi nilang anti-Duterte. Mga adik. Pamilya ng mga adik. Karamihan doon mga kababayan, mga bogus. Nakita niyo yung matanda na, ay salamat, nakulong na si Duterte. O ganyan-ganyan mga kababayan. Mayroon silang previous mga interview. Ang pumatay sa kanyang anak mga kababayan, mga frat. Sabi niya, yan kasi mga fraternity. Oh, galit na galit siya mga kababayan sa mga fraternity. Pinatay daw ang kanyang anak. Then later on, sumama. Pinakonting bigla. Si Duterte nang sinisi. Diyos ko Lord. Naghahanda na rin daw sila sa mga pambabash online. Inaasahan daw nilang may mga Ay, wala na Sa kapal ng mukha nito si Conte, hindi na ito matatabla ng bash mga kababayan. bayarang troll na Ang bayaran! Diyos ko Lord, sa tingin nyo, mayroong pambayad mga kababayan ang mga Duterte sa milyon-milyong mga nagko-comment. Legitimate pa hindi pa kagaya ng mga bangag mga kababayan na bots, AI. Wala kaming bayad, ungas! Kusang loob namin ito for the sake of our country. At kung hahayaan na namin ito, maghaharing uri ang mga katulad nyo mga leche. Atake sa susunod na linggo, kasabay ng confirmation of charges hearing ni Duterte na magsisimula sa February 23. Posible Ay, raw kailan na kaya maganap ang maubos? prose- Ito na ang kanilang star witness mga kababayan. Diyos ko Lord. Si Cardo Dalisay mga kababayan. Yan ang kanilang star Ito ng witness. dalawang testigo na may kinalaman sa Grabe daw bakbakan. Pak. Agapang-gapang mga kababayan. Ang dami ko natang inatay. Ganyan. Tapos, ilan ang napatay mo na talaga? Wala ako napatay pa. Diyos ko Lord. Paano ka naging hitman kung wala ka pang napatay? pagpapatupad ng war on drugs. Ito rin ginigipit nila. Matatandaan na ang self-confessed Davao Death Squad hitman na si Edgar Matobato Diyos at ko Lord. dating police Sinuka na yan ng taong bayan sa witness na sa Colonel ICC. Chief Royina Garma ang napaulat na pwedeng tumestigo sa kaso Ang problema mga kababayan yung sa ICC bilib na bilib din sila. Kasabwat na talaga. Duterte. Pero sabi ni Conti, wala pang inilalabas ang Sara, prosecution kung sila ang Sara, unahin mo yan Sara kung ikaw ng na presidente ha. testigo. Malalaman na lang daw ito sa mismong araw ng confirmation of charges hearing. Sa ngayon, nasa pre-trial stage pa lang ang kaso ni Duterte at posibleng madagdagan pa ang mga tao na kakasuhan at aarestuhin. Sina Bato at Bongo. Kasali mga kababayan. Tapos, yan, parang kasabwat na talaga ang ICC mga kababayan dahil talagang tiniming nila mga kababayan na mayroong impeachment para hindi na makaboto sa impeachment ni Nitong Sara. weekend, pinalanganan ang 8 Pilananganan o pinangalanan? pinanganan ang aarestuhin. Nitong weekend, pinalanganan ang 8 kasabwat umano ni Pinangalanan. Duterte sa war on drugs. Kabilang nga riyan sina Senators Bato de la Rosa at Bongo. Bongo. Ang sunod na tanong ngayon, Ito talaga kailan nakakatawa kay maglalabas Bongo, no? ng arrest warrant ang ICC laban sa kanila? Kating-kating na daw si Bangag mga kababayan na-arestuhin. Una nang iginiit ni Sir Pro Tem Ay, punyeta, bakit yan ang ba't yan ang tinatanong? Kuratong baliling yan Issue. The Sir Corbito issue. Corbin Lacson na dapat dumaan Fugitive din yan. muna
sa local court Oh. ang anumang arrest warrant ng isang foreign entity. Sabihan mo yung bangag mong amo. Muli niya itong pinanindigan sa Oh. programang Story Ko ng One News. Dapat mag-issue ng corresponding order yung local judge para Nilinaw na nga yan ng Korte Suprema. Kaso lang mga bangag ba kababayan bendalo. before the implementation of the execution of the warrant of arrest, kailangan merong corresponding order from the local Sana sinabing mo rin yan nung naresto sa Tatay Digong. court. Ganon din ang mga summonses, ano? Pero iba naman ang posisyon ni ICC Accredited Counsel Attorney O, tingnan nyo. Ito mga tulad ng kaliskis si Cristina Conte. Gilbert Andres. ICC is not a state, it's an international organization. So hindi po papasok doon sa rules on extradition before an Oh, kaya nga, so kung walang treaty mga kababayan, as good as nothing. Bakit susundin? Tingnan nyo, wala nga tayong treaty. Kung mayroon yung treaty mga kababayan, nahihirapan dahil idadaan pa sa korte. How much more yung walang treaty? Meaning, wala yung authority. National Tribunal, pwede po siyang i-surrender ng Philippine authorities. Hindi nga pwede i-surrender direkta kung mayroong treaty. Yung treaty mga kababayan talagang kasunduan. Kung walang kasunduan, dahil hindi bansa yung ICC mga kababayan, lalong-lalo na hindi tayo susunod. Kung mayroong nag-request sa Interpol mga kababayan, ang Interpol tayo lang din. Sasabihin natin, no, wala tayong treaty. We have no responsibility para sundin ka. Ang naging state practice po, Bangag sa naging example po, si Mr. Duterte ay sinurrender nga ng Pilipinas. Anya! Lang, humingiwi din mga kababayan, Surrender nga ng Hala, ngumingiwi din, Nga. Yung, ang Diyo, mga kababayan, para mong i-grind, Korte Suprema, mag-decide na nga kayo. Na illegal yung pagdukot kay Tatay Digong. Dukot na nga eh. Wala nga tayong treaty. Bakit pa tayo, mga kababayan, tatalima? Pilipinas, si Mr. Duterte sa And then, hindi na rin tayo. Wala nang jurisdiction ng ICC sa atin. ICC sa atin. So baka yung pong pwedeng gawin. Una na rin sinabi ng Ang animal na naman, ng buisit, Ito gaya-gaya sa outfit ni, mga kababayan ng amon niyang palaka. Malacanang na kapag may warrant of arrest na, dapat niyang ipatupad. Hindi po kinakailangan Shut up! Forward. Fly. Camille Samonte, News 5. Diyos ko Lord. Ay nako, konting na lang mga kababayan, konting tiis na lang, 2 years na lang. At talagang lintik lang ang walang ganti. Sisiguraduhin natin mga kababayan, 6 years. Sisiguraduhin natin na Sara after 6 years, isipin mo, ang ipapalit natin Duterte pa rin dahil kung iba ang ipapalit mga kababayan, malamang ikukulong ka rin. Si Baste na susunod natin, si Bongo, si Bato, or si Pulong Duterte. Wala nang iba. Hindi na tayo magtitiwala sa iba. Mahirap na. Pagbaba ni Sara mga kababayan, ikukulong na naman. Tapos bata pa naman si Sara eh. Siguro by that time mga kababayan, gusto nga natin magkaroon ng charter change para unlimited na si Sara Duterte. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post comments below.